Kaibigan, napapansin mo bang kahit hindi ka masalita, parang may bigat ang presensya mo? May mga taong tahimik, pero kapag dumaan, tumitigil ang usapan. May mga taong hindi kailangang magpakitang gilas para lang mapansin. Kasi kusa silang hinahangaan. Ikaw ba yon? Ngayong araw, pag-uusapan natin ang 10 senyales na malakas ang dating mo sa mga tao, kahit hindi ka nag-effort. At kung gusto mong palakasin pa ang presensya mo gamit ang stoic mindset, siguraduhin mong tapusin ang video na ito. Huwag mo ring kalimutang mag-subscribe, kaibigan. Dahil dito, pinapalakas natin ang isip, puso at loob. Bago tayo magpatuloy sa ating topic, mga kaibigan, i-comment sa baba ang sagot mo sa random question natin para sa video na ito. Ano ang una mong sasabihin pag biglang magparamdam ulit sa'yo ang ex mo at nakikipagbalikan siya sa'yo? I-comment mo sa baba. Okay, balik tayo sa topic natin for today's video. Kaibigan, napansin mo na ba na kahit hindi ka nagsasalita, may mga tao pa ring sumusulyap, nakikinig o kusang lumalapit sa'yo? Minsan, iniisip mo, malakas ba talaga ang dating ko? O nagkataon lang? Hindi mo sinasabi, pero ramdam mo, may epekto ka. Ang totoo niyan, hindi palaging dahil sa itsura, sa yaman, o sa pagiging palabida. Minsan, ang pinakamalakas ang dating ay yung tahimik lang, pero may presensyang hindi matanggihan. Ang mga ganitong tao, hindi kailangan ng spotlight para mapansin. Sapat na yung lakas ng loob, tindig ng paninindigan, at lalim ng katahimikan nila. Maraming senyales ang nagpapakita kung tunay ngang malakas ang dating mo. Isa na rito ang simpleng katahimikan na may bigat. Hindi ka kailangan laging magsalita para marinig. Kasi kapag nagsalita ka, may saysay. Mararamdaman mo rin ito kapag kahit hindi mo ipinipilit ang sarili mo, pinapakinggan pa rin ang opinyon mo. Yung tipong may bigat ang presensya mo kahit hindi ka nangunguna. Isa pang senyales ay ang disiplina sa sarili. Hindi ka basta-basta bumibigay sa tukso o emosyon. Alam mong hindi ka para sa lahat, kaya hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat. Hindi mo rin hinahanap ang validation. Yung pagtingin ng iba, likes, o kung ilang beses ka nabanggit. Alam mong may halaga ka kahit hindi nila sabihin. Sa simpleng kilos, simple ring pananamit at pananalitang hindi pabibo, doon mo na ipapakita ang lakas mong hindi kailangan ng ingay. Hindi ka rin palaging present, pero kapag dumating ka, ramdam nila. May misteryo kang dala. At higit sa lahat, hindi ikaw ang humahabol sa uso. Kasi ikaw mismo ang sinusundan ng uso. Dahil meron kang sariling mundo, sariling prinsipyo, at hindi ka natatangay ng agos. Narito pa ang 10 senyales na malakas ang dating mo para sa mga taong nasa paligid mo. Una, hindi ka pala salita. Pero kapag nagsalita ka, tumatahimik ang lahat. Tahimik ka lang, pero kapag nagsimulang magsalita, parang biglang may weight ang silid. Hindi ito dahil sa tono mo, kundi sa paninindigan mo. Sa mga taong may malakas na dating, hindi dami ng salita ang sukatan, kundi lalim. Ayon kay Marcus Aurelius, ang higit na tinitingala natin sa mga bagay na labas sa ating kontrol, ang mas malaki ang kontrol na wala tayo. Kaya hindi mo kailangan kontrolin ang atensyon ng iba dahil kusa itong dumarating sa taong alam ang kanyang sarili. Pangalawa, hindi ka naghahanap ng atensyon pero laging napapansin. Hindi ka gaya ng iba na kailangang ipagsigawan ang ginagawa nila. Pero ikaw, kahit hindi nagpapansin, laging napapansin. Dahil ang mga taong may sariling mundo, may disiplina, at hindi palaging online, ay nagiging misteryoso at kaakit-akit. Be like the cliff against which the waves continually break, but it stands firm and tames the fury of the water. Hindi mo kailangang sumabay sa ingay ng mundo. Sa katahimikan mo, nariyan ang lakas. Pangatlo, hindi ka madaling basahin, may lalim ka. Wala kang open book na personalidad. Maraming babae
O kaibigan ang nagtataka kung ano nga ba ang iniisip mo dahil hindi mo lahat nilalabas. At sa kakaibang lalim na ito, mas nagiging interesting ka, hindi boring. Pang-apat, wala kang pakialam kung sikat ka o hindi, pero nire-respeto ka. Habang ang iba ay nagpapaka-viral, ikaw ay tahimik lang, pero consistent. Ang pagkatao mo ay hindi nakabase sa dami ng likes o comments, kundi sa integridad mo. It never ceases to amaze me. We all love ourselves more than other people, but care more about their opinion than our own. Hindi ka mabubuhay sa validation ng iba, kaya mas pinapansin ka nila. Panglima, hindi ka laging nakikitawa o nakikisama, pero gusto pa rin nilang kasama ka. Hindi ka clown, hindi ka pleaser, pero kapag nasa grupo ka, pakiramdam ng iba ay mas ligtas, mas kampante. Kasi ang presensyang tahimik ay nagbibigay ng anchor, isang leader, kahit hindi umaangkin ng trono. Pang-anim, hindi mo ipinagyayabang ang kakayahan mo, pero ramdam ito. Hindi mo sinasabi, magaling ako, pero nakikita ito sa galaw mo. Sa trabaho, sa kilos, sa pananamit, sa paninindigan. Ang mga taong malakas ang dating, hindi nagmamakaawa ng kredito kasi alam nila kusang dumarating ito. Don't go on discussing what a good person should be. Just be one. Ang galing, hindi sinasabi, pinapakita. Pang-pito, kapag naglakad ka sa isang lugar, napapalingon ng iba, hindi dahil sa forma, kundi sa aura. Ang tindig mo, pananalita mo, at pagkilos mo ay nagpapakita ng disiplina at self-respect. Hindi dahil may suot kang mamahalin, kundi dahil bit-bit mo ang sarili mong halaga. Pangwalo, hindi ka takot sa pananahimik. Dahil doon ka mas malakas. Tahimik ka, pero hindi passive. Hindi ka natatakot mapag-isa. At dahil dito, mas kilala mo ang sarili mo kaysa sa ibang tao. Kaya sa oras ng krisis, ikaw ang unang pinagtitiwalaan. Nowhere can man find a quieter or more untroubled retreat than in his own soul. Sa sarili mong katahimikan, nandoon ang pinakamatinding lakas. Pangsyam, may prinsipyo kang hindi mo binibigay kahit sa tukso o pressure. Kahit anong sabihin ng iba, hindi ka basta-basta napapabago. Hindi mo isinusuko ang paniniwala mo para lang tanggapin ka. At ang ganitong paninindigan ay mas malakas pa sa kahit anong salita. At pang-10, alam mo ang halaga mo kahit hindi pa nila alam. Hindi ka nagmamadaling patunayan ang sarili mo. Alam mong hindi lahat makaka-appreciate sa iyo agad, pero hindi mo yan pinoproblema dahil alam mong ang tunay na halaga hindi kailangan i-broadcast. When you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive, to breathe, to think, to enjoy, to love. Kung totoo ka sa sarili mo, ang respeto ng tao ay darating, kahit hindi mo hingin. Kaibigan, kung gusto mong lalo pang lumakas ang dating mo, hindi mo kailangang magbago para mapansin. Kailangan mo lang pagtibayin pa ang kung sino ka sa loob. Magsimula sa paninindigan. Kapag sinabi mong gagawin mo, gawin mo. Hindi mo kailangang i-post, basta siguraduhin mong natutupad mo. Bitawan ang drama. Hindi mo kailangang patunayan sa iba kung gaano ka nasaktan. Dahil ang tunay na malakas, hindi nagwawala. Nananahimik siya habang bumabangon. At habang ang iba ay nagpapakilala sa mundo, ikaw ay lalong ginagalang dahil hindi mo kailangang i-announce kung sino ka. Maging interesado sa iba, pero huwag mong ibulgar lahat tungkol sa sarili mo. Ipakita mong may lalim ka. Alagaan ang katawan mo, palawakin ang isipan, at linangin ang espiritu. Mag-ehersisyo, hindi para magpa-impress, kundi para sa disiplina. Magbasa, hindi para manghambog, kundi para matuto. Manahimik, hindi dahil mahina ka, kundi dahil matatag ka. Lahat ng yan, kaibigan, ay nagpapalakas sa dating mo. Hindi lang bilang lalaki, kundi bilang tao. Ayon kay Marcus Aurelius, ang pinakamahusay na paghihiganti ay maging tulad niya
na nagkasala. Sa panahong ingay ang uso, piliin mong maging kakaiba, tahimik, pero bagsik. Kasi sa huli, hindi ang pinakamaingay ang ginagalang, kundi yung may kontrol sa sarili, sa damdamin, at sa direksyon ng kanyang buhay. Kung gusto mong tumibay ang presensya mo, ayusin mo ang paninindigan mo. Kung gusto mong mapansin, huwag mong hanapin. Gawin mong imposible kang hindi mapansin. Kaibigan, kung marami sa mga senyales na ito ay nakita mo sa sarili mo, tandaan mo, hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Ang tahimik na may laman, ang presensyang hindi pilit, sila ang tunay na malakas ang dating. Kaya ngayong natapos mo na ang video, may tanong ako. Sa anong paraan mo nararamdaman na malakas ang dating mo sa mga tao? Tahimik ka lang ba, pero dama nila ang presensya mo? I-comment mo sa baba ang karanasan mo at pag-usapan natin. At kung gusto mo pa ng mas maraming Stoic advice, Tagalog, self-growth content, at mga mindset na hindi lang pang-emo, kundi pang matibay, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Tandaan mo kaibigan, do it silently. Let the result do the talking. Ang tunay na respeto, hindi ipinagmamakaawa. Ito ay kinikilala.